Alam niyo po mga kapatid, ang buhay po ng tao ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. At nakakalungkot kong isipin yung trahedya pong nangyari noong June 12, and it's truly shocking. Yung Air Angel Flight 171 po na almost 242 passenger po at isa lang po yung nakasurvive po doon. At hindi lang po yun, yung nag-crash po yung plane doon to sa Medical College Hostel, marami pa po yung nasawot po doon mga kapatid. At nakakalungkot pong isipin itong trahedya na to mga kapatid. Nagpapakita po dito na sobrang ikli lamang po ng buhay po ng tao. Hindi mo alam, yung mga nakasakay po doon sa plane po na yon, may mga nag-aaral, may mga nagtatrabaho, may kanya-kanyang pamilya, may mga kanya-kanyang mahal sa buhay. Amen. May mga kanya-kanyang plano at goal po mga kapatid. Pero sa isang iglap lang po ay tumigil po ang lahat. Amen. Ganun po kaikli po ang buhay po ng tao. Sabi nga po sa Santiago 4 verse 14, hindi nga ninyo alam kung anong mangyari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sabi po dito mga kapatid, na ang buhay po natin, hindi po natin alam kung anong mangyayari po sa atin sa araw-araw. Na ang buhay po natin mga kapatid ay mahalin tulad po sa usok. Diba yung usok, sandaling lumilitaw po yan at agad po nawawala. Ganun po kaikli po ang buhay po ng tao. Life is short. Hindi po natin alam kung anong mangyayari po sa atin sa araw-araw. Amen. Lahat po tayo may takdang oras, takdang panahon, appointed time po kung kailan po tayo mawawala dito sa mundong ibabaw. Sabi nga po sa Hebreo 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom po mga kapatid. Lahat po tayo may appointed time. Lahat po tayo ay may takdang oras, takdang panahon. Amen. Kung kailan po tayo mawawala po dito sa mundong ibabaw. At nakakalungkot pong isipin, kapag hindi ka po sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw po ay mapapahamak. Saan po mapapahamak? Sa impyerno. Sabi po sa John 4:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sino po yung sangkatauhan? Tayo po yun. Kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Sino po yun? Ang Panginoong Hesukristo. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, notice here po mga kapatid, sabi po dito, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Buhay na walang hanggan po sa Panginoong Hesukristo, na siya lang pong susi at daan sa buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lang po ng Panginoong Hesukristo. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, through Jesus Christ po mga kapatid. Amen. Kaya kung ikaw po, hindi ka po sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, malinaw po dito, ikaw po ay mapapahamak. Hindi po natin alam po nung nangyari po dun sa Air Angel Flight, yung na-aksidente po. Amen. Malinaw pong sinabi po dito na kapag sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan ka. Kapag hindi ka po sumampalataya sa Panginoon, walang hanggang kapatayan po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, napakaikli lang po ng buhay po ng tao. Kaya mas piliin mo po, amen, na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo upang ikaw po ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan.